Magandang gabi, Pokwang. Salamat po kay Madam Pokwang. Pinadalhan niya ako ng gourmet. Pokwang, tuyo. Sarap to kakainin. Pag wala kayong ulam, ito lang pwede yung ulam. Damihan nyo lang kanin. Kaya lang, ma-diabetes naman kayo sa dami ng kanin. Ladies and gentlemen, galing kay Pokwang. Yan. Yan. Maraming salamat. Bili na kayo kay Pokwang. Pwede kayo magpabili sa akin para kikita din ako ng komisyon. Yan. Hindi ko to in-endorse ko lang. Pero kung maawa kayo sa akin, bilan nyo lang ako at i-orderin ko kay Pokwang, ipahatid sa inyo kung saan. Okay? So siguro, dyan muna, no? Bago tayo mag-proceed, ay ratsada muna natin mga bagong balita sa ngayon. Ito, sinasabi ko na nga ba eh! Ito, i-vlog ko ito mamaya ha. Ulitin ko lang ito, detalyahin ko pag vlog mamaya. Sinasabi ko na nga ba eh. Tingnan ninyo. Ipakita ko lang si Bong Revilla na inimbento talaga ni Remulla ng pagkaso kay Bong Revilla. Alam ko, may kakutsabahan sila. Para ipakita lang kunwari, si BBM ay gumagalaw. Bakit ano nakita? Ito, ebidensya ipakita ko sa inyo. Na lumalabas po, na wala talaga palang ebidensya laban kay Bong Revilla. Yan. Tumistigo po yung NBI na nag-imbestiga. Sabi niya, ay yung 92.8 million na ghost project daw sa Pandi, Bulacan na nakapangalan daw kay Ramon Revilla na pwede ko sabihin kumpare ko rin siya eh. Kasi may mga inaanak kaming, pareho kaming may inaanak eh. Kami ang ninong eh. Was reported to be 95% complete in just 21 days. Pero, walang nakita ang investigador na kahit isang perma ni Bong Revilla sa mga papel na yon. Na anong ibig sabihin? Nang ibig sabihin po, walang ebidensya na guilty si Bong Revilla. Kawawa naman si paring Bong. Ang kaso 92.8 billion, naku. Paano mo? Lulukuhin mo yung mga engineer dyan? Kaya bang lukuhin ni Bong Revilla yan? Na mapunta sa kanya lahat na pera? Kasi ang halaga ng proyekto, 92.8 billion. Napunta lahat kay Bong Revilla? Wala man ng kahit piso mapunta sa mga engineer? Ito yung sinabi si Ivan Bernard Samson na ahente ng NBI ay tumistigo na noong April 8, kanina, ay na deklara niya na 95.7% done ang 21 days ang kanyang ang project. Pero sa footage na dito wala silang nakitang ebidensya na pangalan na may pinirman si Bong Revilla. Yan lamang po. So bago tayo magpatuloy, mamaya ko na po anuhin yan. Mamaya ko na po i-detalyihin yan. So anyway, dito muna tayo sa kay Lovely. Sino ba ito si Lovely Granada? Talaga bang lovely siya? Well, ayoko mag-judge kung talagang lovely siya. Kayo na lang magsabi kung talagang lovely. Tapos, ginagurian siya ng mga kakampeng, mga makadilaw, at maka-BBM na Bisaya na tumitira kay Duterte. Naon sa mangkaday. Nahiya pa ako sa iyo. Tapos, tumira ka pa pala sa probinsya namin, sa South Cotabato. Nakiklaim ka pa, nandun ka sa General Santos City. At saka isa pa, may misnomer po sa iyong ginagamit na presentasyon sa sarili mo, Madam Inday. Your English is British accent. Natalo ako dyan sa accent mo. But then the problem, the measurement of man's mind and logic is not how well you speak English. Good afternoon, Angie Banyes. Okay. Si Angie Banyes, kamag-anak to ni Congressman Banyes dyan sa Jensan, General Santos City. So anyway, itong Lovely Granada, ang mali sa iyo una, yung mali mo, bakit mo sinabi na Bisaya? Bisaya ka. Ba't sinabi mo na magsalita ka ng Bisaya? Nais ko lamang iklaro sa lahat ng mga Pilipino
lahat ng mga klaseng tribo, pag sinabi mo pong Bisaya, yan po ay nagtutukoy sa lahat na nakatira sa Visayas. Ang mga nakatira sa Visayas ay may mga Ilonggo. Kaya huwag ka mag-claim na Bisaya ka. May mga Waray, may mga Bujulano, may mga Cebuan. Dapat Cebu. Ang sabi mo, Cebuano ka. Hindi pwede Bisaya. Pangit naman sa aming mga Ilonggo. Na ikaw lang, dapat sinabi mo ganun to be precise. So with that, nabawasan na ang reputasyon mo sa pagsasabi na magaling ka. All right. Dami mong magaling ka girl, ha? Titira ka ng tira kay Duterte pero ni minsan hindi ka tumitira sa maleta na mga corruption pag nanakaw ni BBM. Bakit? Bakit? Bakit hindi ka tumitira? Haday? O ito kayo. Ipakita ko lang, ang turing mo sa mga sumusuporta kay Duterte ay fake news peddlers. Fake news peddlers ba ako? Fake news peddler ba ako? Ha? Inday Garotay? Lovely Granada? Baka sasabog ka day, ha? Huwag mo sabihin, bakit yan ang pinangalan sa iyo ng tatay mo, Lovely? Mukhang hindi bagay ang pangalan. Tapos, Granada, puputok na ko! Kamag-anak ko ba si Isabel Granada? Yung singer na namatay. Di ba? Na-aneurysm yun eh. Tapos may kaibigan ako, kaklase ko sa pamantasan ng Luzon na Maynila. Tingin ko na brain aneurysm din kasi ayaw ko lang magitin yung pangalan niya, pero may rest in peace, classmate, na naliligo siya, nung habang naligo, natagpuan na lang siya patay sa loob ng CR. At sabi ng mister niya, nakaklase ko rin sa PLM, ay para may guhit to dito. So, kaya ikaw, Lovely Granada, Mona Lisa, Mona Lisa, men have made you. Yung si Mona Lisa lang, alam ko na Lovely. O ngayon, sinasabi mo lang, lagi mo inaakusa mga Duterte na mga bubo. Bakit ikaw hindi ka bubo? Yung tinawag mo ng sarili mo na Bisaya, kabubuhan na yun. Ilonggo ako, Bisaya rin ako. You do not have the monopoly of the term Bisaya. We, the Karayas, the mga taga-Waray, mga Maupay, mga taga-Mindanao na mga nagsasalita, nanggaling lahat sa Visayas ay puro iba-ibang lahi. May Ilonggo, may mga sa norte na Mindanao, marami dyan, taga-Buhol. May Buholano, may taga-Cebu, may mga waray-waray. Kaya huwag mong sabihin na Bisaya ka. Dinadala mo lahat ng sarili mo Bisaya ka. If you're really a good Bisayan, one of the tribes, you belong to one of the tribes in Visayas. Pero bakit ang galing mo mag-English, day? British accent ka pa. You speak more than an American. Tapos, lagi mo sinisisi. Ang tingin mo sa mga amin, nagdi-discriminate ka sa sarili mong lahi. That is treachery to all Bisayans. Sa mga Waray, mga Ilonggo, mga Cebuano, Buholano, Karaya, or whatever. That is pagtatraidor sa sarili mong regional group. We can never accept you pag gano'n ang ginagawa mo. Kasi una-una, as if you are trying to promote yourself that you are a righteous girl. As if you are also promoting yourself as a very intelligent woman. Tapos sinabi mo, nag-tutor ka pa sa English sa mga Chinese. So, puro China ka. Ito, ang fake news mo ay ganito. Itong fake news niya. Sabi niya, mga DDS daw ay mga fake news. Okay, DDS ako. Identify ko sarili ko na DDS ako. Okay.
Ngayon, sino sa atin mas matalino? Man's intelligence is not measured by the way he speaks. Man's intelligence is measured by how much he knows inside his brain. O, ito, titingnan natin. Ito po kanina may balita. Ha? May balita kanina nabasa ko, it come across my page, na yung WR numero na survey firm ay naglabas ng bagong survey result na nagpapakita na 59% daw mahigit ang gusto na i-impeach si Sara. Yan ang sinasabi ko. 59% ang gusto i-impeach si Sara. Yan. Breaking news. Sino pala ba? MD Channel TV Post. 59.9% ng mga Pilipino ay nais ma-impeach si BP Sara. Yan ang balita. So, let us see. Yan ay balita ng kung sino-sino balita. Ngayon, ipakita naman natin ngayon ang balita ng totoong balita ng WR numero. Ito po yung balita ng WR numero. Ayon sa AI ni Elon Musk o Grok.ai, ito po yung totoong kwento. Yan ang totoong kwento. Ayan, no? The claim 2026 survey of WR numero shows 51% want Sara impeached appears to be a misrepresentation or a distortion of recent polling date. April 2026 release. A fresh WR numero research poll released on April 7, kapon lang, 2028, shows the opposite of the claim. 53% reject or oppose the impeachment of BP Sara Duterte. Only 32% wants to proceed with the impeachment against Sara Duterte. Tapos nearly half, around 46%, were reportedly not aware of the specific evidence behind the complaints. Yan. Wala naman sa totoong kwento, walang ebidensya laban kay Sara. Kwento lang lahat. Natanggap lang yung mga a lie repeatedly told becomes accepted as truth in the marketplace of ideas. Miss Maldita. Ito, pakinggan natin siya kung magsalita siya. We will give her a chance to speak her. Because kung gusto mo magdebate, sige. Tinatanggap ko. Kung gusto mo magdebate, just tell me where and when. Yan siya. Feeling ganda. Kain suka? Ew, debunking the kain suka narrative ng mga uplok na Ang tawag niya sa kain suka. Mga DDS. Hoy, mga DDS! Anong comment nyo rito sa mga babaeng ito? kain suka? Ew, debunking the kain suka narrative ng mga uplok na DDS. Hello mga bisdak, hello Pilipinas. So, sinukado kasi ni Sara at ng mga DDS si BBM. Really? Very wrong. You see, Sarah expected na pagtakpan ng administrasyon ang kanyang katarantaduhan tungkol sa pera ng taong bayan. Uniteam nga, diba? Itim ang kanyang balak. Sa simula pa lang, malamang sa alamang hindi kinaya ng admin ang lantarang pagkagarapal ni Sara Duterte. Ganun ba? Ikaw lang naman ang hindi makamove on. Kami makamove on, pumapalakpak pa kami. Ang admin na pinapaborito mo, ba't hindi mo tinitira si BBM sa mga mali-maletang mga ninakaw? Ano ka ba? Double standard ka? Kaya nga kating-katayan si Sara Duterte na maging defense Ikaw, kating-kati rin. secretary para makamkam ng buong Asan ang ebidensya mo na nagnakaw si Sara? Sige nga, ay present evidence. Pag wala kayo may present ng evidence, pwede tayo magkasubukan. Pwede ka namin kakasuhan sa korte. Asan ang evidence mo? Asan ang evidence mo na nagnakaw? Yung may Piatos, tandaan mo hindi ebidensya yan. Tandaan mo, if you know the ins and outs of confidential funds, fake names are used to liquidate confidential funds given to people whose identity must be preserved to prevent any untoward incident that may happen to them or to their family. Yung mga NPA
na mga nagbigay ng impormasyon kay Sara, alangan naman ipapakita mo yun. Hindi papatayin sila ni Attorney Rene Luisco. 'Di ba? Ganoon na kasimple. Asan ang logic mo, Day? You appear yourself, we regard you as a traitor to the Visayan race. Oh, sige, pakinggan natin si Traidora. hanggang bongga ang confidential funds. Pero di siya pinagbigyan. At Oh, dahilan asan mga confidential fund? Asan ang ebidensya mo na nakaw, Inday? Wala kang ebidensya, only talk and talk and talk. You just copied it from the talks of others. Walang ebidensya hanggang ngayon. tara na nga ang kanyang panloloko. Sige, go. Oh, panlulok. Asan ang ebidensya mo na nanluloko si Sara? O sige nga, pakita mo. Para maniwala ako sa sinabi mo. Tagahan nyo yan. Hindi siya pinagtanggol. Sa madaling salita, si Sara Hindi Duterte pinagtanggol nino. Ikaw lang naman ang hindi nagtanggol. ang sinuka. Kayo, Ikaw lang naman sumusuka. Ikaw susuka ka namin. ang mga DDS, Hindi mo ba alam na yung taong may kinakabitan ng colostomy bag, ibig sabihin hindi nakaka-ebak. So, pagka ganun ang sistema, pwedeng mangyari yung taong may colostomy bag ay tatai sa bunganga niya. Pwede rin mangyari, ang utot niya, ibig sa puwit lalabas sa bunganga niya. Ganun po yan ang may colostomy bag. Kaya, ikaw ang kain suka dyan. Ha? Oh. sinuka. Ikaw ay sisuka namin. Suka daw to. Nakipagkamay si Lenny kay BBM. Alangan naman maglaparuhay sila. Oh, ngayon, ibig sabihin, kinakampihan mo si BBM. Ha? Mali-malit ang pera ninakaw. Tapos kakampihan mo. Saan ka ngayon pupunta? Di ba? Anong logic mo behind? Instead of working for the impeachment of BBM, you love BBM. Kaya ang tingin ko sa iyo, na kunwari ka na maka-pink, pero hindi ka naman tumitira kay BBM. Ganun lang kasimple. Yan ang ebidensya na kung bakit umalis ako sa grupo ng pink. Grupo nila ni Insurrecto. Kinakampihan si BBM despite the fact na grabe ang pagnanakaw. Apparently, inauguration yan ng sports arena sa Sorsogon and Lenny was invited to welcome the president. Oh. And alam niyo ba kung sino ang nag-invite sa kanya? Si Bamboo. Oh. So ngayon, anong kinalaman ni Bambo dyan? Si Jesus Cordero pala. Ang sabi ni BBM, basahin natin. Maaaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ang hangarin mo, gusto mo itumba si Duterte. Maldita ka, gaga ka. Oh. Ayaw niyo ba ng ganon? Oo nga pala. Ayaw ng ko DDS yung ng gusto mo ganyan mangyari wala kasi naman talaga bias kayong ka. pakialam sa taong bayan. Ang gusto niyo lang, maiupo si Sara, panindigan ng kampihan. Dapat naman kasi si Sara lang ang makapagpakulong kay BBM. Ha? Nawalan ako ng gana kay Bam Aquino tsaka kay Lenny. Bakit sinusuportahan si BBM? Pati pa to si Camille Villar. Oh. Bakit mo sinusuportahan ang magnanakaw? Putangin na kayo. At ipagpatuloy ang bangayan maski magkagidlay na ang mga tao. Nung makipag-cooperate si Kiko Pangilinan with the president, Sa pagkiko na yan, alam na magnanakaw ang putang inang nito, kakampihan mo pa. Oh, Sharon Cunita, asan ka? Magnanakaw, kinakampihan nyo. Yan ang hindi na ayaw ko sa inyo, yung magnanakaw, kakampihan ninyo. Klarong-klaro ng ebidensya na nagnakaw, ang gagong yan. para isulong ang agrikultura. Sulong agrikultura! Asan ang agrikultura? Ang mga palayan dito, inubos na. Na mga kasama mo, si Villar, si BBM. Kapakanan ng mga magsasaka. Kapakanan na magsasaka. Sino ka? Hindi ka magsasaka eh. Pagkain na makakarating sa taong Pagkain makarating sa... bayan. Si Risa Hontiveros. Risa! Naku, walang panindigan yan. Iyakin yan. Panay iyak-iyak lang. Naging bida pa, tanim witness. Sino si Rene? Alias Rene? na isulong ang anti-political dynasty bill. Andiyan ka naman! Anti-political dynasty! Alam mo, dynastic
Si BBM, suportahan mo pa. Tapos sabi mo, isulong ang political dynasty. Napakabuba mo, Day. Kulang pa ang mga nalalaman mo para magsalita ka ng gano'n. Bam Aquino para sa edukasyon. Para sa edukasyon, Bam Aquino! Nawalan ako ng gana kay Bam Aquino. Sino yun ay sinuportahan ko siya pero siya hindi. Ng mga kabataan, did they necessarily give up their morals? Huh. Did they give up their principles? Ha! Principal! Ikaw may prinsipyo ka ba? Hindi mo nga tinitira si BBM na nagnanakaw eh. Hindi sila mga bata na kampihan lang ang iniisip. Ayan, ikaw. Nagsasalita ka na hindi mo naman, na kinakain mong salita mo. Ikaw, kampi ka lang kay BBM yung sinasabi mong kan eh. Ang gusto mo mangyari eh. Tinitira mo Duterte kasi ang agenda mo, Inday, kailangan tirahin ng Duterte para yung mga tao na galit kay BBM ay hindi pipilit na titirahin si BBM. Gets mo? Nako, ayoko makapagtulungan sa'yo because you criticized me. Ay nako, lalo naman ako, ayoko No, I'm makapagtulungan not criticizing you. I'm only pointing out that you are a bad woman. sa'yo because marumi ka, masama kang Sino tao. ba? Nagsasalita ka, Inday, ng ganun. Asan ang ebidensya mo? Sino sinasabihin mo na marami si Sarah? Asan ang ebidensya mo nga? Ilatag mo ebidensya mo, iha. Oh. Ngi. So paano tayo Ngi, magpo-forward ew! niyan? Aber, Ew! dili sila mga kagwa nga parehas ninyo Ay, nga kagwa wa mo. nay laing unod ang utok kundi Ay, Cebuano salita mo, hindi yan Bisaya, ha? Salitang Cebuano, yan, hindi salitang Bisaya yan. Ang Bisaya ay walang salitang Bisaya. Ang salita ay salitang Cebuano o pwede mo sabihin salitang Cebuanon. Salitang Ilonggo o salitang ng Hiligaynon. Salita ng mga waray-waray, mga taga Leyte, taga Samar, taga Biliran. Lahat po mga salita. Ang Bisaya po hindi salita. Tao yan. Mga tao na nakatira sa loob ng Bisaya. Sa doon sila nagsimula. At mga tao na nagsasalita rin, pero hindi yan language. Hindi yan dialect. Okay? Duterte at ang loyalty ay tanging kay Duterte lang. Oo, tarantado ka. Mas maganda naman dihamak si Duterte kaysa yung pinapanginoon mo na si BBM. Sa panahon ni Duterte, Inday, marami nga lang namatay. Pero asinso naman ang buhay kasi walang rumaratsada sa ng kidnapper, hold-upper, at saka nagtitinda. Wala yun, nagtitinda ng droga sa panahon niya. Gusto namin ibalik ang war on drugs 2. Tapang at malasakit 2. Yan ang pinakamaganda. At marami po mga DDS sa Ilocos, sa Cordillera. Ikaw lang ang hindi. Dapat kang itapon ka sa impyerno eh. Imbis na sa Pilipinas. Setting aside one's pride for the sake of the Filipino people is not giving up on your moral principle. Isabi mo, pakita mo ang moral principles na nag-give up. Sige nga. You are talking and talking a lot of nonsense without even evidence coming from your end. Lalong-lalong hindi kawalan ng moral clarity ang isang tabi, ang kulay politika o hidwaan para sa kapakanan ng taong bayan. May tamang Anong pinasasabi mo? Anong pundasyon ng kwan mo? Anong suporta mo? lugar sa pagpapanagot at may oras din sa pakikipagtulungan para sa mga mamamayan. Exactly why the kainsukan narrative Naasan ang ebidensya mo sa kain-suka narrative? Asan? is wrong from the onset. Let me hear that Alam mo again. naman wrong eh. Kayo ang sinuka. Ikaw rin sinuka namin. Ganun lang kasimple. Ha? Kayong mga DDS Kayo, ang ikaw na mga, ano tawag niyan? Yeah? Lovely. You're so lovely. You're so lovely. Mona Lisa. Si Mona Lisa lang lovely, hindi ikaw. sinuka. Oh. And the worst part is, nobody else is even eating your shit. Sino ba kumakain ng shit? Ikaw naman kumakain ng shit. Si BBM kumakain ng shit kasi may kolostobibag siya. Mga tubol. Kayo-kayo lang din Ikaw, ang tubol. kumakain. Ha? Kung magsalita ka, wala ka namang ebidensya dahil para tawagin mong tubol ang mga tao. The reality here is, you claim that you come from the Visayan, so one of the Visayan tribes. But the problem with you is, you are also discriminating against
your tribe if you're really a Visayan. Ganun lang ho kasimple. If you really want, mag-debate tayong dalawa. Ha? Kung gusto mo, pagbigyan kita. Una-una, ihanda mo mga ebidensya mo, ha? Kasi hanapan kita ng ebidensya kasi pag hindi mo pakita ebidensya mo, talo ka na. Doon lang ako, maghanap lang ako ng ebidensya pag magdebate tayo. Hindi na ako makipag-argumento basta maghanap lang ako ng ebidensya mo. For every word you utter, be prepared with a ton of evidence. It's the only way for you to defeat me. Ay ng sarili niyong, Oh, yan. Hanggang diyan ka lang pala. yes, Style mo lang. kamuray ni Kaon sa inyong kaugalingong suka. Style mo lang yun. Style mo lang yun. Oh, kainin mo yung suka mo pag magdebate tayo dalawa. Let that sink in. Ah, yan. Mabu- Yung mga anti-DDS, sinasaluduhan kasi music to their ear sa mga sinasabi mo. Pero ang ginagawa mo, that is a discrimination against the people who believe in DDS. Ha? Against the people, do you call us tubol? Against the people, you call us bubo. Di ba? O ngayon, sinong bubo sa ating dalawa? Yung sumuporta ba sa mali-malita na mga ninakaw ni BBM? Mas maganda ba suportahan pa namin na mamamatay tao kaysa nagnakaw ng trilyon-trilyon? Mabuhay ang mga lider na nagtutulungan para sa taong bayan. Ha? Mabuhay, Mabuhay? ang Pilipinas. Mamamatay ka na. Ito na, pag-usapan na natin ang katotohanan. May katotohanan ba yan? 30,000 kiniklaim nila na namatay, pinatay ni Duterte. Imaginein mo, punta tayo doon sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Manood tayo ng concert. Punong-puno yun ang concert. Ganon karami yung nanood ng concert, ganon karami pinatay ni Digong. Maniwala ba kayo dyan? Mas marami pang namatay ang pinatay ng COVID kaysa namatay sa panahon ni Digong. Ladies and gentlemen, wala nang tatalo pa sa nagiging sa pagiging napakatahimik na panahon sa panahon ni Digong. Although inaamin namin may mga namatay, but then we look at that as casualties of programs na dapat. Hindi naman lahat perfecto. But then it has proven na very effective. At sa panahon na yun, walang maleta. Yan ang tandaan mo, walang maleta. Contrary to the claim of Boying Rimulya. Walang maleta kahit isa. Ang balita noon nasa airport lang. Tinataniman pa ng bala. Naalala mo yun? Oh. Pero malita ngayon, hindi tinataniman ng bala. Hindi lalagyan ng pera. Ay. Ano ba itong klase itong babaeng ito? You are thinking that you have already gone past so many things that you learned a lot. And now you take yourself having a license to mock at the people who believe in Duterte. Although we take it as discrimination or discriminatory against us who believe in Duterte, but then remember, ours will be the last laugh. Yan ang masasabi ko. Sinasabi ni Bull, walang malita. Walang naman talagang malita eh. O ngayon, pag-usapan na lang natin ang Parmali. Marami ko 14 billion. Ladies and gentlemen, kung talagang totoo yung Parmali, although naniwala ako may nakawan na nangyari doon. Pero ito lang po, tandaan ninyo. Kung totoo yung Parmali na nakawan, anong nangyari? Di wala sanang nabakunahan. 60 million ang nabakunahan. Saan niya kukunin ang pera na yon? 3 beses ako na-injectionan. 1,000 na lang 3 injection. 60 billion times 1,000, that is 60 billion. Saan kukunin nyo 60 billion? Diba? Ganun ang logic dito eh. Si Lucitan, ayaw magbayad ng upa niya sa NAIA to. Isang salita lang dito, 30. Pasara ko bukas yung NAIA airport. Bayad ka agad. Diba? Bayad ilang $1 million yun? Grabe. Yun nga lang. May patayan nangyari. But then, those things are part of the governance. Ganun lang kasimple. Pero sigurado ako na kahit isa doon sa namatay,
walang pinatay si Digong doon. Kung mga may binabanggit siya, narinig kayo sa TV, nagmamaybang, may Armalite ko yan. Alam mo, sa mga lahing Bisaya, kasama ang Cebuano, Ilonggo, kasama yung mga Waray, mahilig po kami yung mga hinambog na istorya, na kwento. Paramihan ng pinatay. Kagaya rin sa mga kwento ng mga taga Nueva Ecija. Oh, sa amin ang kamatis ganito kalaki. Oh. Sige, kung sino pa mas laki dito, babasagin ko ulo. Parang ganun. Meron ba iba? Ay, wala sa lulo ko yan. Lulo ko nakatira. Bubong pa lang 1 bilyon ang halaga. Oh, saan nakatira? Sa ilalim ng LRT. Yan, anong kwento ba? Hindi ba naintindihan yun? Yan. Sampulan ko kayo ng kanta na pinakasikat sa lugar ng mga Ilonggo, Waray-Waray, at saka Cebuano, at saka Boholano. Ito yung kanta ni Max Urban. One of the greatest Cebuano or Ilonggo kasi bistiso siya Ilonggos o Cebuanos who live on earth as a singer. Kakampi niya, kasama niyan si Yoyoy Villame. Sabi niya, may tulo ako ka, amigo, nga pensionado sa US Navy. May 3 kaibigan siya. Ang Waray, nagyabang kasi nang umalis daw si MacArthur, ibinigay sa kanya, pinamana sa kanya yung sikwato. Alam mo yung sikwato? Yung parang smoke pipe. Yan. Tsaka yung antius. Ibig sabihin yung antipara, o di kayo anti-uhos ang tawag na term niya sa Espanyol. Uhos kasi, ice. Yan sa Espanyol ang tawag. So, anti-uhos. Tapos, ang Cebuano naman, nagyabang, hindi, wala sa amin yan. Bakit? Sa Cebu, ako'y may-ari ng mga barko. Tapos, meron akong 9 na mga trato. Ang ibig sabihin trato, nubya. May 9 akong trato. Lahat sila binigyan ko ng 10 hektaryas kwadrado. Oh, saan? Sa lupa ko sa sementeryo. Kita mo pagyayabang. Ganun po ang mga Bisaya. Cebuano, Waray, ang Boholano lang hindi mayabang Mga Ilonggo, yan po mga mayabang. Pagdating naman sa Ilonggo, wala sa amon na. Sa amon Gidyapro. Sa Bacolod kag Iloilo. Ako ang numero 1. Nga asindiro sa tumo. Kaya kung ako inya patihon, abaw linti, gini kaayo. Sa amon iyang kwarta, ginapiko, ginapala. Yan, ang yabang ng Ilonggo. Kung sa Tagalog pa, sa akin kayo maniwala kasi ako pinaka matinding asyendero. Sa amin kasi, yung pera, pinipiko at pinapala. Ano ba yung piko? Ang ibig naman sabihin doon, ang sobrang hirap ng buhay. Bakit? Kung hindi ka magtrabaho sa pala, gamit ang pala ko, wala kang sweldo. Yan po yung mga tao doon. Natural lang yan sa mga kaibigan Duterte. Yabang ni Duterte kasi hambog style yun. Hindi naman totoo na pumatay siya ng tao. Kaya nga tama lang yung depensa ni Attorney Kaufman sa kanya. Sabi niya, Your Honors, sabi niya sa mga judges sa ICC Pretrial Chamber, if ever there is any that can best fit to describe what the character of Digong Duterte is this. All of those things that is said on TV are just hyperbole. Yan, hyperbole, pagmamayabang lang. None of those things really happened. At saka wala silang ebidensya na ipakita. Ang mga umako sa kay Digong, wala kahit isang ebidensya na ipakita na si Digong nag-utos pumatay. Kaya, sa totoo lang, I bet, matapos ito, yung confirmation charges lalabas at wala, ibabasura ang kaso laban kay Digong. Kasi, not one evidence will show na si Digong ang nag-utos. Pinakamalapit doon, yung sabi na tumawag daw, testigo, sabi niya, at narinig niya, busi si Digong daw ang nag-utos. So, hindi naman pwede matatanggap na ebidensya yung tawag. Mabuti sana kung video call, di ba? Nakita mo, nakita ko si Digong talaga. Hindi. Ganun na, ibig sabihin, alam niyo na kung ano saan kayo patutugo. In filing a case, be responsible for providing evidence.
Kasi kahit totoo na nangyari, pag wala kang ebidensya, mababasura ang iyong kaso. Di ba? Kagaya niya, nagnanakaw sila, kulang-kulang ebidensya. Na-acquitted si Bong Revilla. Pero kumbinsido tayo, nagnakaw siya. Na-acquitted si Enrile, pero kumbinsido tayo, nagnakaw siya. Na-acquitted din si Jinggoy sa plunder, pero kumbinsido tayo, nagnakaw siya. Ganun lang ho, kasimple. To file a case is one thing. To prove the case that you filed is a very difficult thing to do. Coming from me as an experienced litigator, trial lawyer po ako, hindi po ako abogado na de la mesa lamang na magkwento kagaya kay Jervy Luistro, kagaya kay Thierry Redon, kagaya kay Jesus Palsis, Falsus in Unos, Falsus in Omnibus, kagaya niya kay Dino De Leon, kagaya rin kay Armando, Virgil Ligutan. Puro kayo mga UP product, pati si RJ Guevara. Puro kayo, Guevara ba yun? Barry Guevara. Puro kayo, UP graduate. Tapos, hindi nyo ginagampanan ang trabaho niya bilang patriots. Kasi in-expect ng tao, kami po gumagasta, mga taxpayers, kami ang gumagasta ng tuition ninyo. Kami po gumagasta, nagbabayad sa mga sweldo ng mga professor na nagtuturo sa inyo. Tapos, iyan lang ibalik nyo sa amin. Gumawa ng akusasyon na hindi totoo. Thierry Redon. Koki, parang si Mr. Bean ng Pilipinas. Tapos ang mali-mali pa ng mga legal theory na binabanggit mo. Okay, hanggang dyan na lang. Tingnan niyo si Lovely. Lovely ba? Kayo na magsabi kung talagang lovely. Ito ba ipapakita ko sa inyo. Alam mo, sobrang lakas na ng mga Duterte, mga DDS sa Norte. Ito, ipakita ko sa inyo yung pumasyal si Sara Duterte sa Ifugao. Tingnan niyo. Pakita ko sa inyo kung paano ang nangyari pagpasyal ni Sara Duterte sa Ifugao. Tingnan niyo. Ladies and gentlemen, Sara Duterte! Ifugao yan, Yan, sa Ifugao yan. Kaya kahit sa Norte, Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin. Nandun sa Cordillera, si Inday, Sara. Honoring us with your presence this morning. What a humbling experience. Please be seated. Yan Ang dami tao. Grabe. Sa Ifugao yan, Ifugao. Ito, tatalahakin ko lang. Mag-comment na lang ako dito sa mga nagsasabi laban sa akin. Si Wilfredo Briscon, salamat po sir sa inyo. Okay, salamat din po.
si Rod Crurig. Las Cañas admitted in his testimonies that Duterte ordered him to kill the Pasatana family. Ito, ano masasabi ko dyan, Mr. Rod Crurig. Si Las Cañas po nagsabi niyan. Maring naniniwala din ako sa totoo lang. But then, Rod ano tawag sa inyo? Rod Crurig. But then, it is one thing. Hindi po matatanggap na sapat na ebidensya yan. Bakit po? May tinatawag po na res inter alios acta. Ang res inter alios acta ay ang sinabi ng ibang tao ay hindi mo pwede sabihin na matatali mo ang isang tao na sa kwento mo. So paano ngayon itatali ni Las Cañas si Duterte? Para mapaniwalaan ang sinabi niya. So kailangan po mayroon siyang hiwalay na ebidensya at hindi taong ebidensya, kailangan mga dokumento, litrato, o kung ano pa man, para maipapakita na may ugnayan pala si Duterte at saka si Las Cañas at totoo nga si Duterte ang nag-utos kay Las Cañas para patayin yung mga kusiluman. So natututo kayo sa akin ngayon sa tinatag na evidence rule na tinatag na res inter alios acta. So, para maintindihan ninyo ganito po. Sa isang kaso, yung pinatay po yung dalawang anak ni Ricardo Quintos doon sa Mamburao, Capiz, Mamburao sa Occidental Mindoro. Pumunta po ako doon. Editor at saka reporter din ako at large ng People's Journal Tonight. Pumunta ako doon. So, nang pumunta ako doon, ang nahuli, dalawang dating rebelde ng NPA na pumatay sa magkakapatid na dalawang Quintos. Pinatay ang dalawang magkakapatid na Quintos sapagkat ang tatay nila na si Ricardo Quintos ay tumakbong congressman laban kay Jose Tapales Villarosa, yung incumbent na congressman sa panahon na yun. Siyempre, iba ng congressman ganyan, si Tariela na. So ngayon, kinasuhan si Jose Tapales Villarosa sa korte, kinonvict siya sa Regional Trial Court. Sa rason na ang mga killer na umamin na sila pumatay ay tinuro siya na si Jose Villarosa ang nagbayad sa kanila ng pera para patayin itong dalawang magkakapatid na Quintos. Umapila ngayon si Villarosa sa Court of Appeals. Alam mo ano nangyari? Binasura ng Court of Appeals ang kaso laban kay Villarosa. Inabsulto si Villarosa sa rason na res inter alios acta. Bakit ano po yun? Yun po yung tinatawag na kailangan bago mo tatanggapin ang testimonya ng pumatay na tao, pumatay, na magiging ituro mong mastermind, ay kailangan may hiwalay kang ebidensya na magpapatunay na kayo palang dalawa ay may ugnayan. Maaring video na narinig na nag-usap sa iyo, na sabihin sa iyo, bibigyan kita ng pera, patayin mo lang yung dalawang magkakapatid na Quintos. Problema, wala eh. Walang ebidensya na gano'n. Kaya, inabsulto po si Jose Tapales Villarosa. So, siguro naintindihan na ninyo kung anong ibig sabihin na si Las Cañas na nagsalita siya, ay hindi po ibig sabihin na natatanggap na kagad ang sinabi ni Las Cañas. Pero ipatunayan na talagang may kutsabahan sila, may sindikatuhan sila. Hindi ko naman inalis, sa totoo lang, parang naniniwala ako sa salita ni Las Cañas. But to believe is one thing, and to see the evidence is another thing. Okay? Si BB Authority, good evening sir. Romeo Bondok, Genevieve Monte Alto, Reyna ng mga pictures. Hindi po, kwento mo lang sa pictures sa Reyna ng pictures. Hindi po totoo yung pictures na kwan. Bago magsabi ka ng pictures po, ipakita mo ang totoo. At ikumpara natin sa sinabi para malaman natin. Binabansagan lang po siya ng fake news ng mga kalaban. Ganun lang po yun. So, Bilmar Asis, ingit ka lang kasi bangag ano mo, bayaran ka din. Hindi po ako binayaran. Let me assure you, kahit piso walang binayad sa akin. I only stand on the principle of justice and truth. Justice because I want that the crime of arresting Duterte, despite the lack of warrant of arrest coming from our own court,
BBM ordered Nicolas Torre, Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Gibo Teodoro, Eduardo Año, si Nicolas Torre at saka Romel Marbil at saka si Marcos Lacanilao to arrest Duterte and bring him to The Hague. May karapatan po lahat ng akusado. Hindi ko mo akusado siya na naniniwala ka na siya ang nag-rape sa anak mo, ay may karapatan ka na umaristo na walang warrant of arrest. Tandaan niyo po yan. May karapatan ang lahat ng akusado. Idaan sana nila sa korte, wala sana akong problema eh. Hindi na ako bumaliktad. Doon po ang point na bumaliktad ako. Wala palang kwenta ito mga kakamping kasi nagbubunyi pa sila nung inaristo si Duterte. That is an act of supporting a criminal act of arresting without warrant of arrest. And even without the existence of being caught in the act. Okay? Sa anong iniintindi ko lang, hinup ko na naintindihan nyo na. So, ulit-ulit ka naman, Rod Crurig. Jack Daniel, magkano ba? Wala pong bayad sa akin po. Sino pa? Ayun, si Kay Kumaro, Duterte pa rin sa Pilipinas. Tapos Loida Escoltos, ano naman kalbo. Lalo ka, wala na pa kayong argumento. Tinatawag nyo lang ako na kung ano, para kayong si Lovely Granada na hindi lovely. Angie Banyes, sa amin ang kwarta, ginapiko, ginapala. Andro Nico Salis, Toto, bakit sinusuportahan mo na Berdugo? Hindi po siya Berdugo. Sinuportahan ko si Duterte kasi siya lang ang magaling na presidente. Yun lang naman ang issue dyan. May mga namatay. Well, hindi natin naman maitatanggi na tahimik ang bayan. Walang magnanakaw. Walang nag-akyat bahay. O wala. Lahat. That is a fact. Totoong nangyari yan. Tapos si Daisy D, si Lovely mukhang mahabang tubol. Na alien. Si Merlison Bing, mayapabingi sa mga kabalen ko. Naimbag malim sa mga kamsat ko. Van Seekers, wala ka na sa hulog. Ay, may hulog po ako. Nagtatrabaho po ako para sa katarungan, Van Seekers. Kung sinasabi mo kabaliktaran, ibig sabihin po kumakampi ka sa mga kawatan. Ganun na ho kasimple yan. Tapos si Bull, walang malita, diretso na. Ay, wala talagang ano. Si Romel Bingson, puro nonsense sa mga argumento ng babaeng yan. Oo nga. Alan de la Cruz, hindi niya pinapatay niya. Ay, asan ang ebidensya mo? Maring naniwala ako, ganun nga nangyari, pero asan ang ebidensya? Iba yung paniniwala, ulitin ko lang. Iba yung paniniwala, iba yung ebidensya. Tapos, kagaya na, naniwala ba kayo pumatay si Fernando Po? Di ba nagpili? Bukas, hindi ka na sisikatan ng araw. Di ba? Melanisik, kahila sa iyang nawong. Pilingira, akala niya, maganda siya. Chicken poppers, si Lovely na maingay sa lata. Ricardo Florito, tanggapin mo naman ni Sir ang para malaman kung talagang magaling ka. Tanggapin ko yung hamon niya. Jerry Mar, gunggong ka, isa kang gagong vlogger. Gago ba akong vlogger? Patunayan mo kung bakit ako gago. At anong ibig sabihin ng gago? Sabi Jetlag, mag-debate kayo Tony sa entablado para malaman kung sino magaling. Ay wala yan. Kahit alikabok hindi kakain yan eh. Adeline Vallejo, patawa si Calvo. Isipin mo yung pirma ng nakuha nyo. Ay, buti na ngayon may nagpirma 304,000. Hindi 302 na himihingi sa Supreme Court na desisyonan na. Wala naman eh. Hindi. Sino ba nasabi na milyon yun? Adeline Vallejo, isa kang naniniwala sa mga kwento eh. Jerry Mar, ang sama mo pala. Sino ba masama? Ako? Johnny Abrazado, maraming mga nagtitinda ang grupo ni Michael Yang. Asan ang ebidensya si Michael Yang? Sige nga. Asan? Kwento lang nila sa kanya sa nakasika asyerto. Wala ang kwento, hindi ebidensya. So Jerry Mar, bumaliktad ka na Toto. Saan ang pinaglalaban mo? Ay, ang pinaglalaban ko katotohanan. Dito, ito po yung totoo. Ito po yung katarungan. Hindi yung akala mo ba't ko ipaglaban si BBM na magnagnaka ng malimalita? Sige nga. Lalang yung paglalaban ko yung mga makakaliwa kagaya kay
kay Lila de Lima na tumatanggap lang naman ng pera. O sino ba sila? Sana kaya nakakaasar yung mga iniwan ko na sila. Angie Banyes tinitira niya Duterte kasi yan ang trabaho niya. 7K ang katapat niya. O nga, may sweldo ito galing kay Claire Castro. John Rubio, patunay lang isa kang sulit. So tahimik lang na walang may tutulong. Puro kayo nga sa bulag. Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin. Si Marie Ligutan, oy, kamag-anak ito ni bakit nga Duterte nga malinis? Oy, mas malinis. Hindi ko sinasabing malilinis, mas malinis kaysa kay BBM. Tapos tigap, matalino ang mga piklawan. Matalino ang mga piklawan. Kayo lang naman ang didisit ang mga bubo. Ha? Saka na ka? Paano naging bubo? Ako didiis ako. Hindi mo ako tawaging didisit. Bakit? Makapasama ako sa bariksam kung bubo ako? Johnny Abrazado. Walang ninakaw si BBM. Si Sara Duterte. Ay, ikaw pa! Asan ang ebidensya mo? Nagmamasid. Huyo. Huyo din. Tigap, ikaw ang iyakin, Barbie. Mukha kang baklang titi bubu ka ha. Ikaw ang walang kanino pinatungkay sa akin o kay Lovely. Ramil Bingson, ginagawa nila lahat ng drama para impeach si BP. Baka kasi maunahan sila ni Lord. Nako, delikado. Mercy Narvaza Suzuki. Hirap talaga mga mukhang pera, Dr. Toto. Tingnan mo siya. Hindi ko na basahin yung dugtong. Johnny Abrazado, bubong tanga ka ba? Batuti si Sara Duterte. Ay, ikaw pa, wala ka namang ebidensya eh. Wala po siyang ninakaw kahit piso, wala kang ebidensya. Maaring meron pero wala kang ebidensya. Ganoon lang kasimple. Tulip Sansam, puro magnanakaw, kalbo-kalbo parat yun, sapat ka. Ay, galit ka sa akin. Ay, nag-detreat ka ha. Anong pangalan mo? Pwede kitang kasuhan. Detreat ha. Ididig ko, alamin ko ang buong pangalan mo. Kasi ipapadala ko sa NBI para mapahuli ka. Tigap, mga Duterte, huwag ka naman mag-detreat dito. Kaya pwede kayo tawagin kalbo. Kila sa akin yan. Huwag namin tawagin. Patayin mo pa ako. Huwag sabihin. Duda ko, bangag din itong babaeng tambaluslos na kumontra ni Sara. Sarap dap yun. Tulip Sansam, demonyo ka dok, demonyo ka dok, demonyo ka kalbo. Ay, bakit ikaw hindi ka demonyo? Tigap, mamamatay na si Digong, si Sara naman makukulong. Ay, kwento lang yan. Wala mga kwento. Si Angie Banyes, meme lang yan para makuha niya yung bayad sa kanya. O ano, Tulip Sansam, kalbo. Wala ka na bang argumento laban sa akin? Romel Tuason, patunayan mo kasi. Tsaka dalhin mo na sa korte. Kung totoo yan, bintang mo. Sino ba pinagbintangan mo? Sino ba yung sinasabi mo? Ako o si Lovely? Grabe kang makapagbintang kay BBM, sir, ha? O talagang si BBM, mali-malitang ebidensya. Hindi mo pa alamin yon? Grabe kayo. Bulag na lang matigas lang puso nyo kung hindi nyo pa paniwalaan yan. Tigap, tanga, tikaw ang mukhang tae. Baka yung babae siya nasabihan niya. Kung pala wala ka naman ebidensya na mga fake ebidensya lang, gago ka, bulag kang, tanga ka. Hindi ko na muna mai-comment yan. Hindi ko alam kung ako tinitira. Jose Fermin Gamuyaw, Malaysia. To, ang ebidensya na nagnakaw si Sara, malalaman mo yan sa impeachment. Walang ebidensya. Ngay, kwento lang yan. Ophelia, Bitaypan, bagong barker yan. Milagro Sabana, pati ikaw, Toto, tahol ng tahol. Wala po. May karapatan ako magtahol kasi katotohanan ang pinaglalaban ko para sa katarungan. Romel Bengson, Naimba Caribe, Tirador, Doktor, Jojo Pacardo, Basta Kalbo, Hudas. Ay, siya ka naman nakakuha ng gano'n. Angie Banyes, guys, mag-like po tayo sa live ni Atty. Toto. Banji Banyes, Dr. Toto, marami akong natutunan sa iyo tungkol sa batas at hanga po ako sa iyo. Magaling po kayo. Salamat po. Ito, pamangkin ko, tawag sa akin eh. Tapos, Angie Banyes, good afternoon. Bernard Magtibay. Okay, sino pa? Madamong kasalamat, ha? Sino pa? Maray na banggi sa mga Bicolano. Tapos sino pa? Si Wilfredo Ariscondo. Salamat po, sir, sa inyo. Tapos sino pa? Mimi Authority, si Libby Galarpi, Darlene Narvino,
Magising lang sa katotohanan si Attorney Toto, ang magaling na abogado. Nagising na ako na sa katotohanan. Brilla, Hainos, Hainos. Immediate totoo po ng si Duterte pa, tahimik ang lugar namin. Ngayon, ang daming mga bilihan ngayon na siya po. Grabe. Tapos Merly Sonbing, Dr. Toto, may message pa ko sa Messenger. Baka pwede mong mabasa. Okay? Sa Messenger ba? Basahin ko. Tapos, Darlene Arbino, inggit ang mga trolls. O, sino pa mga iba? Ener Asturias. Sir, sinugod ka ng mga bayarang trolls. Damni makapayad. Yung mga bumabastos. Okay? Rosa de los Reyes. Gising na yan si Sir Toto. Tingnan ko po yung ano mo ha, yung sinasabi mong message sa akin sa Messenger. Ano bang ginamit mong account sa Messenger? So, saan ba yun? Si Merly. Merly Sonbing. Okay. Ipapalop namin ang kaso. Akala kong sino. Okay. Sa kay Don Sir Castro diyan sa Pampanga, Maya Pabegi sa inyong lahat diyan. Si Adelina Calambro, bumaba na ang mga company sa Tanas para mag-comment dito. Shout out. Binayaran kasi sila na galing pambayad sa kanila, matindi nito. Galing pa sa pera ng bayan. Ladies and gentlemen, mabuhay. Duterte pa rin. Sa Pilipinas, Duterte pa rin.